Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga ang 6 BP Choice Awards official nominees for entertainment and lifestyle na pinublish kahapon. At ang awarding ceremonies nga ay sa May 2025. Wala pa siyang exact date, guys. At ang online voting will run from March 14 to 15, contributing 50% of the winner's selection. The remaining 50% will come from the panel of experts and Village People editorial team. At nominated nga bilang TV Series of the Year ang Pulang Araw sa Prime Time. At TV Actor of the Year, ay si David palang nominated sa Pulang Araw. Akala ko si Alden or si Dennis ang manonomit ng Best Actor, pero in fairness si David Congrats. At TV Actress of the Year Prime Time nominated naman si Miss Barbie Fortesa for Pulang Araw. Uy, wow, parang ewan ko kung third nomination na ni Barbie to bilang Best Actress. At nice, naka-isang award na siya, di ba? So, sana magtuloy-tuloy, mag-Grand Slam siya ulit parang isa MK. Grabe. Congrats Barbie and David. At next naman ay sa TV Supporting Actor of the Year Daytime ay nominated si Jay Ortega for Pulang Araw. Nice. At nominated din si Sanya Lopez sa TV Supporting Actress of the Year. So ngayon ko lang napatunayan guys, hindi pala sa paramihan ng screen time nakukuha ang Best Actress. Kundi kung gaano kagaling pa rin siya sa mga scene, no? So nasapawan niya talaga si Kala ko si Sanya talaga gagawin nilang nominee sa Best Actress pero ginawang supporting. Anyway, eto nominated din sa Asia's Favorite Icon si Barbie Fortesa bilang 2025 Asia's Most Favorite Iconic Actress of the Year. So, meron ang link dyan sa FB. At next ka ay parang nag-delete yata ng post si Barbie Fortesa. So, medyo nag-iba yung page niya. Nawala yung mga 2024 to 2022 posts. At ang pinaka-latest nga ay March 2021 na nakita namin. So, yung admin ang nagbura, guys. Pero not to worry guys, na-restore na lahat yung hanggang 2025 na post ni Barbie ngayon. So hindi ko lang alam kung merong mga binura siya. So comment down below guys kung may napansin kayong binura ni Barbie. At next nga ay post ng GMA News, David reacted to your message. Yung ay ni David Ricauco ay meron nga 96,000 reactions ng laugh. So yan din kasing inaabangan ng taong bayan kung magliligawan ba ang Barda, no? So yan dapat na kinoconcentrate ang GMA, hindi kung pagbuo ng bagong love team. Kasi pag nag-real ang Barda, talagang grabing news yun, di ba? At next nga tweet ni Barbie Fortesa, wow, ang hirap magpigil ng kilig sa cafe. So mukhang nababasa si Barbie at kinilig, or malay natin may nag-text. At meron ngang tweet na hindi pinakita nung nag-tweet. Siguro ate niya to or Barbie natik. So, sabi niya, ha, mismo. So, hindi natin alam kung anong kinakikiligan ni Barbie doon. Grabe, sayang. Ay, naku, kailan kaya natin malalaman yan? Anyway, next naman ay post ni Barbie Fortesa. Sa TikTok, sabi, opakan kita dyan eh. Let's watch this. Gusto mo tayong dalawa eh! Yung laki mo na yan! Patulang kita! Ano? Gusto mo tayong dalawa? Ay na lang, dalawa! Mas nakakilig siguro to kumpara talaga kay David to, no? Kasi sagutan sila ni David sa mga post sana, no? Pero parang promo lang to doon sa daig kayo ng lolo ko kasi opakan eh. At ito nga, post ni Winnie Pioli lang. Sige, patulan mo na yan. Yung kung sino man yan, kunwari di namin alam. Sabi ni Rosalina de Guzman, ay grabe na to, sobra na kayo mga bata kayo ha. At tweet ni Annabel, wag mong patulan, hayaan mo na lang siya. Isa lang dapat mong patulan, Barbie Fortesa, yung may Kuya Korea. Si David Ricauco ba yun? Sabi naman ni Barbie, binura din ni Barbie Fortesa. Yung TikTok niya, ano ba yan? Mahilig kayo sa mga ganyan ngayon ha, Barda. Hehehe. At tweet naman ni Rob, ba't kaya nauso sa inyo ang pag-delete ng post? Oo nga, totoo yan. Katulad tong post na to, dinelete ni David, di ba? Tapos si Barbie naman, dinelete niya raw sa IG to, no? Hindi ko nga nakita to grabe. Anyway, ayan, wala na siya sa TikTok. Pero yun palang isang TikTok video ni Barbie, 1.2 million likes, no? Grabe.
Nice. At next, ayan nga, IG story ni Barbie Fortesa. Daig kayo ng lolo ko, my crown free prince. Coming this Saturday, 6:30 p.m. Let's watch this. I am inviting everyone to Peace Watch. The 8K Naglolo ko presents my Crown Prince. 안녕하세요. 가쿠푸시 김지수, and I will play role of 성남 and 동묘. Starring yours truly with Kim Jisoo. Malapit na kuya. Sana papanood. At next nga ay nag-tweet nga yung actor Kim Jisoo sa Twitter na I love you Clay. At nag-respond naman si Barbie Fortesa ng ay agad po, wait lang po, hehehe. At yun na nga, nag-tweet pa siya ng Korean na I love you. At may laugh emoji naman si Barbie na ni-retweet din nila. Actually, medyo naiinis na ako doon sa mga fan service na tweet na yun, no? Kasi yan na nga sinasakyan pa ni Barbie. Pero, nalaman ko na isa lang pala yung fan base ni Kim Jisoo sa Philippines. So, parang no harm naman. At naman, post ng Kapuso United, to be confirmed, Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa bibida sa upcoming GMA series na Beauty Empire na sisimulan ngayong Marso. Mas maganda sana kung Empire na lang. Ba't kailangan palagyan ng Beauty, di ba? Mas astig yung Empire. Anyway, ito nga post ni James Licao. Hindi ko alam kung saan to, guys. Comment down below kung alam nyo kung saan yan. At next nga ay meron ng video si David na nakarating na raw siya ng Pilipinas. At yun nga, naka-blue din siya. And I think pupuntahan niya yung bagong bukas niyang Sovra Cafe sa Opus Mall. So, not sure. Baka Opus Mall nga yan, guys. We're not sure. At, yun na nga. At next naman, ay post ng isang fan, Ginoong David sa Macau Pakita, makikita, Ginoo, na wala talaga ang sakit ng paa ko. @ David Licao ko. At yan na nga, sa isa lang yung post ni David. Sa buong 3 picture na to. Grabe. Parang medyo nagulat ng slide. At ito IG story ni Tita Eden, January 24 at Ollie's Baptismal. At ito, ang cute itong picture na to, no? Parang high school student si Tita Eden na dinala yung kapatid niya sa school. Ang cute nila pareha. Sisi Panda. Hi. Wow. Hi, Jimin. Hi. 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 At ito nga bagong IG story lang ni David Licao ko. So, post ni Vanessa Banolanake. Very hands-on at napakasipag talaga ni Ginoong David Licao, kaya lalo akong humahanga sa'yo. Pero medyo nagtataka ko doon sa video kanina. Doon sa video kanina naka-blue siya, pero dito naka-gray naman si David. So, ang bilis na nagpalit. And lastly nga, as promised, ayok sana sulit isama pero sige na nga, sabihin ko na. Ito na nga, sagap nating, blind item siya. Hindi siya chismis, blind item. Ito na nga ang blind item natin, guys. So, yun nga, meron daw isang handler na nakapunta na dun sa shooting location, kaya lang pinauwi daw ng network. Oo daw. So nakapunta na nga siya doon sa shooting location para mga ilang araw na siya doon, tapos bigla-bigla pinapauwi daw siya ng network. Tapos nga daw, kasi daw yun daw alaga niya, nung nandun siya, parang nagsasolo-solo yung alaga, parang gusto yatang gawin ng network, medyo mag-fan service yung alaga niya at saka yung actress na sobrang lakas sa network. Kaya ayun, bigla siyang pinauwi kasi baka nga walang magawang fan service pang promotion ng ginagawa nilang project. Kaya nga nung nag-post si handler ng mga pictures niya pa uwi, halatang bad trip siya. Kasi pinauwi ng network, business na network na yan. So,
Parang ang nangyari pa ay binigyan siya ng ticket para magbakasyon sa ibang island. Oo, grabe. Para lang makapag-fan service si network favorite actress at saka nga si actor. So sino tong si network favorite actress, tsaka si actor, at saka si handler, guys? Madali lang to. Ay nako, napakadaling hulaan. Ewan ko ba sa network na to, ba't masyado pinagbibigyan yung network favorite actress nila? Mukhang magpa-flop naman yung project. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!